What's up guys? Welcome back dito sa ating YouTube channel. So kung nakikita nyo mga boss sa pamagat ng video natin ngayon, mag-install tayo ng RCB shock dito sa ating NMAX version 2. So hindi na natin patatagalin pa mga boss. Bubuksan na natin guys itong box ng ating RCB. So bago natin buksan pala, ang ano nito mga boss, yan, RB absorber NMAX 155 Aerox MB2 series GGL, yellow, kulay yellow yan guys. So ito na siya guys, yan, unboxing na natin. Yun, talagang napaka-solid guys. Bago natin tignan itong mga shock natin guys, tignan natin yung mga kasama niya. So meron siyang warranty card, tsaka libreng sticker galing dun sa shop. Yan siya guys, oh. Kaya meron pa siyang mga sticker ng RCB. So ang kasama niya pang isang plastic guys, yan, meron tayong freebies na Yamaha keychain. Tapos bubuksan natin to. Kasi guys, itong shock natin na-adjust yan. So ito sa mga kasama sa pang-ikot, para may adjust natin kapag ka mahigpit na yung ating to guys. Sa shock natin yung adjustan ng suspension. So pasensya na guys, isang kamay lang ako ngayon. Ito yung kasama niya guys, keychain. Tapos may kasama pa siyang dalawang, ewan ko saan ginagamit to, tignan na lang natin mamaya pag install na natin. Ito guys, dalawa yan, dalawang ganito. So, alam ko dito yan yan dito sa loob. Tapos meron siyang kasamang isang Allen wrench. So dito rin yung ginagamit guys sa shock natin. So ito, titignan na natin siya. Ito guys, napakaganda, napaka-solid. Ito siya guys, oh. Ang price nga pala na ito guys is nabili ko siya sa Shopee. So ang price nito is 4,600 pesos. Tignan nyo na lang mga boss kapag gusto nyo bumili. Lalagay ko yung link ng kung saan ako bumili na ito guys. Yan siya guys. Ang sukat nga pala na ito guys is 305mm. So stock size nitong ating NMAX version 2. So ina-adjust yan guys dito. Yung nakita nyo Allen kanina, luluwagan nyo yan, tapos may ikot nyo na to para may adjust nyo kung gusto nyo matigas o kaya naman malambot yung suspension natin sa likod. So ito siya guys, napaka-solid, napakaganda. Sobrang good ng quality. Yan, RCB. Napakaganda guys, oh. Talagang pati yung box, makita mo talaga na quality yung item pati sa box. Yan guys, yung mga kasama niya. Pasensya na guys, isang kamay lang tayo ngayon. Medyo mahirap mag-video pag walang kasama talaga. Pero okay lang yan, gagawin natin ng paraan yan. Ito naman yung isa natin guys. Yan, napakaganda guys. Aerox NMAX to guys, ha. Hindi ko lang alam kung sa ibang motor, pero to basta ang nakasulat Aerox NMAX. So yun guys, di na natin patatagalin pa. I-install na natin itong ating RCB shock dito sa ating NMAX version 2. So yun guys, ilalagay na natin siya. So ang gagamitin natin dito is 12mm. Tapos dito naman sa taas is 14mm. So kailangan guys, kapag magpapalit kayo, dahil dual suspension to sa likod, hindi natin siya pwedeng pagsabayin. So one at a time. Una muna dito, tapos dun sa kabila. Hindi natin siya pwedeng pagsabayin kasi bababa siyang ganun guys. So mahirapan kayo maglagay. So install na natin guys itong ating RCB shock. Let's G! So yan, tornil yung gagamitin natin guys. Ito rin, hindi na tayo magpapalit. So plug and play na lang talaga itong ating shock. Tapos guys, 14mm. So yun guys, pagtanggal ko ng bolt, meron siyang kasamang washer. So wag na wag nyo kakalimutan yan guys, gagamitin pa natin yan. So yan, tanggalan natin guys itong ating isang shock. Napaka basic, napakadali, dalawang tornilyo lang, 12mm sa baba,
14mm sa taas. So, lalagyan na natin guys itong ating Racing Boy na shock. So yun guys, pag ilalagay nyo na yung nut sa taas, huwag nyo kakalimutan yung kanyang washer. So yun guys, yung tornilyo sa baba naman, ang diskarte dito, kasi guys, pagka ganyan, medyo malayo siya, tingnan nyo. Yan. Hindi mo mapapasok yung tornilyo dyan guys, nang basta-basta lang. So, kailangan natin tanggalin yung isang suspension sa kabila. Para pag natanggal yung isang suspension dun sa kabila guys, bababa na to. So, may lalagay na natin ng maayos itong ating tornilyo. Kasi guys, tingnan nyo. Yan, napakalayo ng butas guys. Oh. Hindi nyo mapipilit yan, masisira yan. So, nakalagay na yung nut sa taas. Dapat huwag mo muna ilalagay ito sa baba kasi hindi mo naman talaga siya malalagay. Tanggalin muna natin yung tornilyo sa baba nung isa nating shock yun. Ito guys, tatanggalin na natin gamit tong ating 12mm. Yan, 12mm. So yun guys, tanggalin natin siya. So kung napansin nyo, bumaba na ng konti itong ating shock dito. So malalagay na natin na maayos yung sa kabila. So tara guys, ilagay muna natin. So ito na yung bolt natin mga boss. Tingnan nyo, sakto yan. Tanggalin natin ng konti doon. Yan. So guys, all goods na. Tingnan nyo naman guys. Napakadaling ilagay, di ba? Gagawin na lang natin, higpitan na lang natin yan. At eto na mga boss, natanggal na natin itong isang shock sa baba. Yan. Pero sa taas, siyempre tatanggalin muna natin. Pero guys, nakalagay na itong ating isang shock. So, nagpitan na yan guys. Basic na basic lang, diba? Basic. Napakaangas guys, Isa pa lang, talagang excited na ako. 14mm ulit guys sa taas. Sobrang higpit mga boss. Pag napaka-solid. Maganda naman sa mga nut na to guys. Basta maluwagan mo lang, pwede mo na siyang kamayin. So, hindi ka na matatagalan. Ito guys, pagtanggal natin nut tsaka washer. So, tatanggalin na natin guys yung shock natin. Stock shock. Ilalagay na natin yung ating RCB shock. Ano lang siya kadaling ilagay. So yun na nga guys, tapos na natin na-install itong ating RCB shock. So kita nyo guys, para sa akin bagay na bagay siya dito sa aking Icon Gray na NMAX version 2. So ganyan siya guys, stock bolt lang yan. Tapos guys, papakita ko sa inyo kung paano nga ba siya i-adjust. Kung paano siya i-adjust guys, yung lambot at tigas ng ating suspension. Napakadali lang yan guys, pero bago yun, papakita ko. Ito yung pinaka malambot niya guys. So, bago yun, papakita ko muna sa inyo yung play niya. Paano siya gumagana. Ito guys, ito yung pinaka malambot niya.
So yun, dahil nakasagad siya guys, yan sagad, ay siguro may ikot siya mga dalawa. So masyado siyang malambot, so kailangan natin siyang tigasan. So kailangan natin luwagan to guys. Iikutin natin siya ng clockwise para bumaba. Tapos maging lumiit yung kanyang spring para tumigas yung shock natin. So nasa sa inyo na yun guys kung paano siya i-adjust, kung gaano katigas, kalambot yung gusto niyo. Pero ipapakita ko na sa inyo ngayon kung paano nga ba siya talaga na-adjust. So ganito i-adjust guys yung ating suspension. So binalik ko siya sa 0 guys. Sinagad ko siya sa pinakamalambot talaga. So 0-0 tayo. Tapos magbibilang tayo ng ilang ikot guys para kamukha ng ikot dun sa kabila para hindi tayo malito. So dapat pare sila ng setting para hindi sila, para maganda yung play ng shock natin. So ang gamit natin guys ito yung pang ikot. Pag masyado na matigas yung iikutin natin, kailangan na natin siya ng gamitan nito. Tapos syempre Allen wrench na maliit kasama na yan guys. So ganito lang yung kadali, papakita ko sa inyo. Zoom natin. Yan. So ito siya guys yung Allen natin. Kailangan natin luwagan yan gamit tong Allen. So yan guys, naluwagan na natin. Magbibilang tayo niyan guys. Siguro gagawin ko siyang 4 na ikot para kamukha siya nung kabila. 1 2 3 4. Gawin ko na 5 guys para sakto siyang 5. Feeling ko kasi malambot pa to eh. 5. So guys, papakita ko sa inyo paano ginagamit to. Baka magtaka kayo ba't meron ganito. So pag kasi gusto mo pa siyang ibaba, pag mahigpit na to guys, pag syempre kapit na to, di mo na yan maikot. Kailangan mo na nito. So ipapasok mo lang siyang ganyan para maikot mo siyang ganito. So yun guys, ganun na siya kadali ha. So ibabalik ko siya guys dito sa 5. Pang 5 ikot, pag gusto mo na yon, yung setting na yon, higpitan mo na ulit siya ng ating Allen wrench para hindi basta-basta umikot to pagka umaandar. Para naka-maintain lang siyang ganyan na 5 na ikot para hindi siya kumawala at hindi siya umikot-ikot. So yun guys, higpitin na natin. Yun, all goods na guys. So yun mga boss, dito ko natatapusin yung video natin. Maraming salamat sa inyo sa mga tumapos ng video natin. Sana may natutunan kayo mga boss. So sa mga gusto mag-avail guys, tignan nyo sa Shopee to. Hindi ako sponsored nito guys, talagang binili ko to. Yan yung tatak nya, MB2 series GGL yellow. So yun guys, maraming salamat. Kung may natutunan kayo, please like, share, and subscribe. Gusto ko ipakita sa inyo guys itong shock natin, i-montage natin yan. So ayun guys, kita tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Peace out.